Bro, sino ba ang hari ng Asian Games ngayon? Di ba Pilipinas? Oo, sinabi niya nga hindi mag-gold ng Pilipinas, di ba? Oo, sino ang hari ng Asian Games ngayon? Di ba Pilipinas? Explain mo yun. Paano natin hindi kinaya? Sige. Sige. Ito kasi yung argument. Sinasabi ni Sir Billy na kesyo yung ibang teams, hindi pinadala yung best nila. Nandyan si Team B, si Team C, si Team D. Lahat ng pinakamahihinang teams na meron sila, yun ang pinadala nila sa Asian Games. Bakit ang Pilipinas? Best ba ng Pilipinas ang pinadala sa Asian Games last tourney? Di ba hindi naman? Kaya nga sumakit ang ulo ng lahat ng mga kritiko eh. Pero still, anong nangyari? Gold, man. Gold. Ano kayo? Yung mga Korean, sanay sila sa European, sabi mo, di ba? Sanay sila sa FIBA style of play. Iba naman yung style natin eh. Sa style, iba tayo. Pero sa skills, sasabihin mo hindi tayo makasabay, you are wrong. Yung style natin, medyo bulok. Nahuli ka. FIBA rules. Ay, doon tayo talo. Ayun na nga. Kaya nga, style nga siguro bulok, pero skills, kayang-kaya natin kung mag-adjust tayo. Manalo ka muna bago ka magsalita, boy. Di ba panalo tayo, boy? Ano ba pinagsasabi mo? Nanalo nga eh. Boy, panalo nga tayo, boy. Diba nawala ka pa nga? Sinabi mo walang asset, tapos absent ka nung nanalo? Alam niyo kasi, ay, rebat pa siya. Rebat pa. May rebat. Sa level of competition, kaya natin makipagsabayan. Totoo! Pero ang problema, panalo ba kahit isa? Sige. Sabihin natin, nasa rebuilding stage pa yung iba. Pero ito lang. Pag ito, sasabihin ko hindi pa naman tapos yung EASL. Pero pag wala pa rin na panalo yung dalawang, ibig sabihin lang nun, ganun sila kabulok kung totoo. Hindi nga sineseryoso eh. Hindi, ganito na lang. Kaya pala last year, tinampakan sila ng 55. Hindi nga seryoso. Kung sa Philippines versus yun tayo sa mga tunay na liga talaga. SEA Games, Asian Games, Olympics, FIBA, Kasi doon talaga maghahanda tayo for that specific reason para sa akin. Sa totoo lang, yung FIBA Asia at ang Olympics, and the World Cup, yan ang pinaka-prestigyoso. Yung Asian Games, ang Asian Games at pati yung SEA Games, yun yung madalas hindi nila sineseryoso unlike before. Bakit? Simple lang. Kasi nga hindi naman kasi ganun kataas yung level of competition kasi ng SEA Games at ng Asian Games. Pero if you're talking about the World Cup itself, parang galit na galit ngayon China eh. Galit na galit sila. Wala silang pakalam. Bakit ganun? Pinagmumura nila yung mga players nila eh. Parang opposite yata yung sinasabi mo, Bro Billy. Pinagmumura nila yung mga players nila. Nakita mo ba kung gaano sila iba sa bansa nila nung natalo sila ng Pilipinas? And it's important sa ranking, Bro Billy. Sa ranking eh. Tsaka kung di ako nagkakamali, ilang years nag-training yung mga players ng China para sa Asian Games na yan. Tsaka bro, yung sabi ng yung commentator na dating player, sabi niya, aanin namin ang dami ng gold. Kung sa basketball, matatalo. Dahil yun ang pinakamahalagang yes, bro. Wala silang pakialam sa ibang medal na yan. Importante sa kanila yung basketball. So, paano natin sasabihin hindi nila binibigyan ng pansin yun? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented by sportsplus.ph. Dapat yung isipin niyo rin, yung laro rin kasi ng PBA ay hindi rin umuubra on the international scene. Remember, 0-8 ang PBA against. Yeah, but that's a different conversation altogether. Because iba na yun eh. Yes, I know it's different, pero it just showed na maraming fans na nakarealize na ay wala pala, di pala kaya ng PBA pa rin yung mga yan eh. Diba? Yung Chiba, yung Ryukyu, yung Anyang, yung Taiwan, Taipei Fubu, Fubon, diba? Yun nga kasi yung problema eh. Pero bro, Billy, kung may 500,000 per, yun, baka seryoso yun ng PBA yun.
kung gawing in-season tournament talaga ng ESL, kung may 500,000 per na ganong kung ganong price, siguro seryosohin ng PBA yun, ipaprioritize nila. Kahit seryosohin ng PBA yan, ito sasabihin ko. Hanggat nagkakaproblema sila doon sa ginagawa ng mga teams ng other leagues, wala pa rin yan. Kaya isipin mo na lang. I disagree naman doon, Billy. Kaya naman makisabay ng Pilipino doon. Kaya makisabay ng Pilipino. Yes. I disagree. Billy, I disagree din sa'yo. 0-8. Panalunin nyo bro, hindi lang pinaprioritize. Saka tayo mag-usap. Panalunin nyo ng isang Pinalo nga natin yung Bay Area, diba? Bro, sino ba ang hari ng Asian Games ngayon? Di ba Pilipinas? Sinabi niya nga hindi mag-gold ng Pilipinas, di ba? Sino ang hari ng Asian Games ngayon? Di ba Pilipinas? Explain mo yun. Paano natin hindi kinaya? Sige. I'll explain to you. Ano ba yung mga kalaban nila? Japan, Team B. Ang Jordan lang ang may Team A, pero Jordan lang isa Team A. Hindi kasalanan ng Pilipinas yun kung yun ang pinadala nila, bro. No. Sadali, ako muna, di ba? PBA nagpadala nun. China is a team na Team B ang pinadala, hindi yung full cast lineup. Yung Jordan, sila lang ang full cast except they have John Bohannon. Yung Bahrain, hindi naman expected na maging malakas yun because alam naman natin na pagdating sa World, lang yun, yayariin sila sa Worlds. Tapos, isipin mo na lang na yung kahit sabihin mo na yung Pilipinas ay nanalo ng gold doon sa Asian Games, ang kalaban naman nila ay wala namang nasa NBA eh. Yun yun. Ako muna, Chris. Ako muna, Chris. Sandali lang, ha? Di pa tapos. Sige, pagbigyan ka tayo. Di pa tapos. Sige. Di pa tapos. May rebat na ako eh. Ito sabihin ko. Gigil din ako yung unahan eh. Ito sasabihin ko. Pagdating sa FIBA Asia, pagdating doon sa FIBA World, sa Olympic Qualifying Tournament, bigyan nyo ako ng isang panalo, saka tayo mag-uusap. Pero bakit Billy, ba't sumingit si JM? Ba't hindi sumasali ang China sa EASL? Ibig sabihin, hindi rin nila siniseryoso ang EASL. Pero bakit sa Asian Games, siniseryoso nila? Ang sabi ko nga ganito. China is a team na sasabihin natin they are the kings of Asian Games. Pero nga, bakit nga hindi sila sumali sa EASL? Yun yung tanong ko. Hindi nga sila nandun sa under the contract mismo sa ngayon for EASL. Pero balak ba sila sumali? Ilang years nang may EASL, bakit hindi sila sumasali? Diba sumali na yan nung Super 8 pa nga sila nun eh. Tsaka yung sinasabi mong lakas ng Japan sa EASL, bakit yun ang hindi dinala nila sa Asian Games? Mismo. Kasi, unang-una, maraming priorities din kasi. Ang Japan. So ibig sabihin, brother, hindi nila priority. Ibig sabihin, si PBA, yung team na ihi muna ako, kaya nyo na yan. Developing players. Ibig sabihin, brother, si PBA, yung sumasali sa EASL, parang ganun lang din, di ba? Pero sino sumasali sa EASL? Try mong isali dyan yung mga ibang team o kaya yung like na may sariling community or sariling team. Kunyari, may tinayo si Pacquiao na team. Sa tingin mo hindi magiging competitive yung sasali doon sa EASL? Siyempre sa tingin ko kasi hindi nila ang PBA manalo muna sila. Hindi nila siniseryoso ang EASL. First kasi off season ng laro. 'Di ba? Second, hindi ganun katagal ang liga nila. 'Di ba? Pero gawin nila yung league nila ng matagal, like isang season lang. Sa tingin mo hindi walang sasaling mas maayos doon? Manalo muna sila
That's the main point. Remember, Yung sinabi mo na yan, yung mga sumali sa EASL, yung sumali sa mga EASL, manalo muna sila ulit muna sa Asian Games. Kasi hindi nila seryoso yung Asian Games eh. Saka hindi bro, ito kasi yung argue din. Sinasabi ni Sir Billy na kesyo yung ibang teams hindi pinadala yung best nila. Nandyan si Team B, si Team C, si Team D. Lahat ng pinakamahihinang teams na meron sila, yun ang pinadala nila sa Asian Games. Bakit ang Pilipinas? Best ba ng Pilipinas ang pinadala sa Asian Games last tourney? Di ba hindi naman? Kaya nga sumakit ang ulo ng lahat ng mga kritiko eh. Pero still, anong nangyari? Gold, man. Gold. Hindi na wala na akong problema doon kung gold yun ang usapan. That is one good win. Pero ito sasabihin ko, let's try it out next year. Oh yeah, well, wala pa naman eh. Ang usapan wala pa naman eh. Ngayon, so ngayon we can claim it. We can claim it this. Claim natin yun. Isa lang masasabi ko para seryosohin ng mga PBA teams ng EASL. Gawin nilang matagal lang season. Lagyan nila ng isang season yan, hindi yung 13 days lang magra-run yung EASL. At saka hirap din nun, kasi si Billy nga, sige, pagpalagay na natin sistema problema sa PBA. Pero yung naglalaro ka sa PBA, tapos maglalaro ka sa EASL, ibang style of play. Medyo iba talaga. Conflict. So, di ba? Iba, tapos biglang magdadagdag ka ng players. May bilig pero pang KBL ang anyang. Ano kayo? Yung mga Korean, sanay sila sa European, sabi mo, di ba? Sanay sila sa FIBA style of play. Iba naman yung style natin eh. Sa style, iba tayo, pero sa skills, sasabihin mo hindi tayo makasabay, you are wrong. Yung style natin, medyo bulok. Nahuli ka. FIBA rules. Ay, doon tayo talo. Ayun na nga. Kaya nga, style nga siguro bulok, pero skills, kayang-kaya natin kung mag-adjust tayo. Manalo ka muna bago ka magsalita, boy. Di ba panalo tayo, boy? Ano ba pinagsasabi mo? Nanalo nga eh. Boy, panalo nga tayo, boy. Diba nawala ka pa nga? Sinabi mo walang asip, tapos absent ka nung nanalo? Sir Pao, tapos ito ang lagi natin sinasabi, di ba? Like for example, i-example natin yung USA. Sabi nila, hindi nila pinagtutuunan ng pansin ng FIBA tournament. Pero pagdating sa Olympics, iyon ang iba ang dating sa kanila. Parang gano'n lang din naman sa atin yan eh. Mas may value ba ang EASL compare sa Asian Games? Sige, kayo tatanungin ko. Exactly. Anong mas magbibigay ng karangalan? Yung liga ng EASL or yung Asian Games? Sige, sagutin niyo muna. Ano bang makukuha ng PBA dyan, bro? Ang Pilipinas EASL, di ba? Yes, exactly. Wala. Di ba? Wala. Diba? Saka isa sa sample doon, sa EASL, hindi naman national team ang naglalaro, team lang. Correct. Yes, tsaka hindi masyadong pinag-uusapan yan, bro. Kasi yung benefits lang naman ng EASL team, hindi naman bansa natin. Yes. Team lang ang labanan nila eh. Mismo. Parang tayo pa nga ginagamit ng EASL eh. Para makilala yung para makilala. Pero totoo yun nga, gaya na sabi ko, kung gusto seryosohin ng PBA yan, gawin nila ng isang season yan, i-coordinate nila sa mga Japan League, KBL, Taiwan League, baka pwede, 2 season lang kayo sa PBA, pwede natin, since partnership tayo sa EASL, i-run natin tong isang season, isang cup na to, para sa EASL. Doon natin malalaman. Kasi yung EASL, ilang days lang naman yan. Nakikita natin, may nag-champion agad eh. Paano makakabawi ang isang team na tumalo doon sa team na yun? Paano makakabawi? Kasi schedule pa, medyo malalayo. Saka hindi nga masyadong pinag-uusapan yan eh. Bro JL. Hindi, ang point ko lang, kung gustong seryosohin ng PBA yan, kung gusto talaga rin nilang manalo dyan, gawin nila yon, di ba? Ang gawin ni EASL, sabihan niya si KBL, si Taiwan League, si Japan League, yung iba pa na may liga. Baka pwede, kunin natin tong April hanggang August. Ito yung season natin ng EASL. Di ba? Tsaka mga bro, compare ko EASL sa in-season tournament eh.
Kaso yung ESL, walang may offer na like high price na para sipagan ng players and team. Halimbawa, yung in-season tournament, kung walang 500k each ba yan, pupukpok ba yung mga yan, diba? In November, in December ito yung rest days eh. Saka isa pa yan, bro. Kung ano yan eh, parang since na may partnership tayo sa EASL, mauobligang may sasaling team sa PBA, tama? So parang yes, bro. Kahit ayaw nilang sumali diyan. Kung tutusin, kung ayaw sumali ng mga PBA teams, hindi talaga sasali yan eh, 'di ba? So parang yes, scenario, sumali lang kami para may represent ang PBA, ganun lang. Oh, bro, kumbaga parang wala kaming magigain eh. Ba't kami Tama ba? Diba? Ganun lang yung point dun eh, sa diba? EASL. Ang gusto kasi ng EASL, kumbaga parang give and take eh. Siyempre kung ikaw magsisimula ka, dapat ikaw yung magbibigay sa mga team para sumali at maingganyo mo, diba? Yun yun. Wala namang ganong... Kaya nga, tsaka yun nga bro, kung gusto talaga ng magandang laro sa EASL, yun nga, nakakausapin niyo yung mga partnership niya na bansa like Japan, yun nga, yung kakasabi ko lang, gumawa sila ng isang season, di ba? Para talagang yung mahabang season lang na kahit mag-run ng 3 months, 6 months, di ba? Kanino ba magbe-benefits yun? Sa lahat naman na bansa, di ba? Yung mga sumali. Sabog-sabog nga yung ano nila eh. Kumbaga yun yung Bay Area, umayaw. Dahil daw ang reason, budget, di ba? Paano pa yung mga... bro, kasi talaga nga ayaw ang Bay Area. Number 1, bakit? Ang sinalian lang nila, EASL. Ano lang ba ang run ng EASL? Umabot ba ng 2 buwan? Hindi naman, di ba? So parang nagpapasweldo kami sa isang player na may kontratang 6 months pero yung paliga 2 months lang, maghihintay ulit akong next year. Swerte diba, yung player bro eh. Kumbaga parang lugi talaga. Lugi saka talaga wala silang fixed schedule eh. At saka bukod doon, hindi masyadong ma-hype yung Bay Area dahil yung liga lang ng EASL yung nilaruan nila. At the same time, yung games lang nila kakaunti. Diba? Tsaka yung Miles Powell. Parang ang hindi pa round robin yun eh, diba? Miles Powell, Nicholson. Tatanggap ba ng salary na ano yun, diba? Pipitsugin. Hindi naman tatanggap na pipitsugin salary yun. Ayun lang yun. Yun lang. Kung papagandahin lang talaga ng EASL yun, ganun yung gawin nila. Patagalin nila yung liga nila, wag yung araw lang. Kasi kahit sino, hindi yan kahit ako, hindi mahirap din kasi yung JM eh. Pero yun nga. Hindi, yung kasi... point lang naman ni Billy na para magseryoso si PBA, dapat ganun ang yung problema dyan, bro, JM, yung logistics eh. Regional kasi yung ESL eh. Yun naman hindi yun ang pinaproblema, bro. Ang problema, hindi naman nila talaga team yan eh. Team, mayroong sariling ano yan eh. Yun naman. Liga yung mga yan. Oh, kumbaga invitation lang yan eh, no, Sir Pao? Hindi naman sa kanila yan eh. Tama so, buti nga napapapayag yung PBA at saka ano kasi biruin mo, nasa kagalagitan ka ng season dito tapos papasok ka doon. Yan ang questionable kay Sir Pao eh, no? Yun ang sabi ko, may injury dito. Risk factor ng injury. Iaalin tulad ko lang yung EASL sa ano eh, sa Jones Cup. Yun lang yun. Pero kahit pa paano bro bro, may bansa yun eh. Oo, yung bansa ang dinadala doon. Oo, national team. Pero yung parang league lang nila. I mean yung parang special ano lang. Parang EASL lang. Tama. Oh, may anghel. May anghel. Next topic na. Billy, wala nang rebuttal. Okay na? Next topic na tayo, Billy. Alam niyo kasi... Ay, das rebat pa siya. Rebat pa. May rebat. The level of competition, kaya natin makipagsabayan. Totoo! Pero ang problema, may panalo ba kahit isa? Sige. Sabihin natin, nasa rebuilding stage pa yung iba. Pero ito lang. Pag ito, sasabihin ko hindi pa naman tapos yung EASL, pero pag wala pa rin na panalo yung dalawa, ibig sabihin lang nun, ganun sila kabulok kung totoo. Hindi nga sineseryoso eh. Hindi, ganito na lang. Kaya pala last year, tinambakan sila ng 55, tapos hindi nga sineryoso.
Teka lang. Sige, ganito na lang. Para kay Billy, hindi naman Pilipinas yun eh. Team lang yun eh. So, FYI lang ha. Isang team lang yun sa Pilipinas, hindi yung buong Pilipinas. Yes. Totoo yan, Okay. Sir Pao. Ha? Kasi, Para lang yung terapirma kunwari, pinadala natin doon, ganito. So, it does Ikaw ba, not Sir reflect Pao? on the Philippines. Ha? ikaw ba, Sir Pao, tanungin kita. Ikaw ba, halimbawa, ikaw ang owner ng MVP Group, halimbawa. Gusto mo ba seryosoing mabuti ng teams mo na lumaro doon, na talagang pisikalan, na all out, kumbaga all out? What's the benefit? Na ongoing itong season ng PBA. The first thing that I'm gonna ask is what's the benefit? What do I get out of it? Wala kasi eh. Wala eh. Pangalawa, yung rest ng injury. Yung lagi nating sinasabi, Sir Pao. Diba? Isa pa dyan, Majo-jeopardize yung campaign mo sa PBA. Pagka nangyari, lalo na kung key player ang mawawala sa'yo. Isa pa Paano yung dyan, ibang liga? Paano yung Isa ibang pa liga dyan. na sumali din sila? isa pa dyan, Yun nga. Isa pa dyan, kaya sila nakipag-coordinate sa PBA, kaya sila nakipag-partnership sa PBA kasi that time, yung PBA noon, medyo bumaba ang market, pinasok nila ang ibang team which is yung Bay Area para makakuha ng hype, which is commit na yon agad. So, kahit ayaw ni PBA sumali sa EASL, obligado sila sumali kasi may kontrata sila. So, syempre, ang ibibigay na lang nila, kahit sino na lang, syempre, hindi na siseryosohin yan kasi, ano ba, tama yung sabi ni Boss Pao, ano bang benefits ko dyan? Pag nag-benefits ba ako dyan, matatawag mo akong national champion? Parang formality purposes lang, no, diba? bro? Parang wala lang Kumbaga Marketing. Ring Magazine lang yung pinaglalabanan no, Sir Oo, Pao? kaya For the Huwag sake- naman, maganda naman yung Ring Magazine. saka tama na naman True yung champion sinabi yun. ni Boss Pao na yun yung pinopoint ko nga na pahabain yung liga ng EASL, mahirap talaga mangyari yun. Pero kung gusto nga ng magandang laban na sinasabi ni Billy na seryosohin man ni PBA yun, ganun yung gawin na format. Yun lang yun. Kasi parang lumalabas dyan, bro, for the sake lang na magkaroon lang talaga ng participation ng PBA sa EASL. Yun lang talaga yun. Yun lang ang punto. Hindi ko nga ramdam yung So, hindi EASL. mahalaga kung mananalo sila or hindi. Tinitake na lang din ng mga PBA teams to para maging exposure sa game nila. Para pagandaan yung Yun kung lang wala naman pang yun PBA game. Tsaka masanay sila Tatingin sa ba nila international exposure. yung Okay na, Pao. last na Boss Pao, ano bang requirements ng EASL? Kung sino ang magcha-champion sa mga dun sa kunyari sa PBA, yun yung First and iba't second ibang place, sir. Di ba? First and second First and second place, sir. Paano kung yung dalawang lumaban ng championship na yan nakachamba lang pumasok ng final? Meron pa palang Magnolia na mas malakas. May ibang team pa na mas malakas na mas pwede palang lumaro sana doon. Di ba? Guys, So, walang nag-gets ko naman yung mga nag-gets ko yung point ni Billy, nag-gets ko yung point nyo. Well, it's a matter of opinion, but I guess wala naman tong talaga. Sa totoo lang. Walang bearing, no? Walang bearing. Walang bearing yung Pag-usapan ko sa Philippines versus yun tayo sa mga tunay na liga talaga. SEA Games, Asian Games, Olympics, FIBA, kasi doon talaga maghahanda tayo for that specific reason para sa akin. Sa totoo lang, yung FIBA Asia at ang Olympics and the World Cup, yan ang pinaka-prestigyoso. Yung Asian Games, ang Asian Games at pati yung SEA Games, yun yung padalas hindi nila sineseryoso unlike before. Bakit? Simple lang. Kasi nga hindi naman kasi ganun kataas yung level of competition kasi ng SEA Games at ng Asian Games. Pero if you're talking about the World Cup itself, parang galit na galit ngayon China eh. Galit na galit sila. Wala silang pakialam. Bakit ganun? Pinagmumura nila yung mga players nila eh. Parang opposite yata yung sinasabi mo, Bro Billy. Pinagmumura nila yung mga players nila. Nakita mo ba kung gaano sila iba sa bansa nila nung natalo sila ng Pilipinas? And it's important sa ranking, Bro Billy. Sa Sa ranking
Tsaka kundi ako nagkakamali, ilang years nag-training yung mga players ng China para sa Asian Games na yan. Tsaka bro, yung sabi ng yung World Cup commentator na dating player, sabi niya, aanin namin ang dami ng gold. Kung sa basketball, matatalo. Kami, dahil yun ang pinakamahalagang bro. Wala silang pakialam sa ibang medal na yan. Importante sa kanila yung basketball. So, paano natin sasabihin hindi nila binibigyan ng pansin yun? Parang nagdulog lang nangyari sa atin noong 2021 SEA Games. Diba yung ano nangyari? Tinalo tayo ng Indonesia na puro PBA player. Ano yun? Yun. Tapos na yun. Pero ngayon, can you agree, Billy, that we are the best right now? Sabi ko, Indonesia, Raya. Yun na yung sinabi ko. Tawa ko ng tawa. Lahat na lang kinriticize mo eh. Billy, hindi ka ba pwedeng mag-agree at least for now until the next tournament ng tayo on the best? Because unang-una, hanggat marami pa akong makikita, hindi ako titigil. Hindi, ang problema kasi natin, hindi natin na-appreciate yung maganda eh. Laging tayo, fault finder tayo kasi. Dapat yun naman na mabago sa atin, parang, sa bagay, typical na ugaling Pilipino yun eh. Hindi matatapos talaga yung hanggat may yung sinasabi mo, Billy. Kasi kahit sa NBA, hindi naman mape-perfect talaga yan. Wala, tama. Parang ginawa kay Kai, bro, please. Parang ginagawa kay Kai, di ba? Kay Kai naman kasi, na-hype lang naman yun. Totoo. Pero nakikita lang yung masama eh. Pero hindi naman nangyayari. Totoo naman. Bakit ba? Paborito ko si Kai tsaka si Kit eh. Paborito ko yung mga ganyan eh. Diyan ako kumikita eh. Anong problema mo? Ang isunod mo na, Boss Pao, si Andy Hemau. Si Andy Hemau ang mo. Pero sana, nananalangin ako, sana talagang pure-blooded na Pilipino madadrop. Alaya na. Si Silver Boys natapansin na si Billy. Paktay ka pag umakyat yan. Mark Yao. Sino ba yung Mark Yao na yan, Sir Pao? Si Silver Boys yan, bro. Boys. Pakyatin mo na, Sir Pao.